Praise the Lord, ye hands, adore Him. Praise Him, angels in the high. Sun and moon rejoice before Him. Praise Him, all ye stars of light. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang iyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through Whites, Perry Road, Church of Christ, and Louisiana, USA. Inyo pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan kong Defeating the Devil, the Tactics, based on James chapter 4, verse 7. At ito po ay intended sa ating radio program, March 16, 2025. Pero sa YouTube po, in-advance pa natin ito ng 2 to 3 days. Ang pamamaraan kung paano talunin ang demonyo. Hango po sa Santiago Kapitulo 4, talatang 7. Intended for March 16 sa ating pong radio program na marinig niyo dito sa DWRA, GMA Radio, broadcasting from Baguio City, Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. At babasahin na po natin ang ating teksto. Sa James chapter 4 verse 7, James said, "Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you." So yun ang sabi ni Santiago kung paano tatalunin ang demonyo at ang mga pamamaraan na pag-uusapan natin sa umagang ito. Sa wikang Pilipino, ganito pong sa Santiago 4:7, "Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo." So ang batay po sa teksto na yan, the only way to defeat the devil is first submit to God, because if we do not submit to God, we can never defeat the devil. So sabi ni Santiago, resist the devil and he will flee from you. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. So, pag-uusapan na po natin ang ating paksa sa umagang ito na pinamagatan nating Defeating the Devil, the Tactics. Kung paano tatalunin ang diablo o si Satanas at ang mga pamamaraan na paano siya talunin hango sa Santiago 4:7. Now, number one question, is the devil real or make-believe? Ang demonyo ba ay tunay o kathang-isip lamang? Marami ang nag-iisip na si Satanas po ay isang imaginary character. Kathang-isip lamang, created to scare people, particularly the children. So, sabi nila, si Satanas daw, kathang-isip lang, at ito ay nangyari o ginawa nila para takutin lang ang mga kabataan, especially yung mga bata. Diyan si demonyo, bibigay kita ron. Para ganon kuminsan ang sinasabi ng mga magulang. Well, the statement of James proves that the devil is real and we are to resist him. So, sabi ni Santiago, ang demonyo ay tunay. Hindi po siya kathang-isip lamang at ang pamamaraan na siya ay talunin dapat labanan natin. Resist him and he will flee from you. Ayon po kay Santiago 4:7. So, sa umagang ito mga kaibigan at mga kapatid, kung nasaan man kayo, pwedeng umaga sa inyo, pwedeng hapon, pwedeng tanghali o pwedeng gabi. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, kayo po ay mag-subscribe. Libre na po ang subscription sa ating Know Your Bible program. Pag-uusapan natin, number one, is the identity and origin of the devil. Yung paano natin makikilala yung demonyo at kung saan siya talaga nanggaling. Number two, is deadly ways of attacking man. Yung mga pamamaraan niya kung paano niya inaatake ang tao, kung paano niya tinutokso, etc. No? Number 3, how to defeat the devil with the help of God. Paano natin siya tatalunin
Siyempre, hindi sa sarili nating lakas, kundi sa lakas na binibigay ng ating Panginoon Kristo at ng banal na Espiritu. And number 4, the last part of our lesson, Satan and his cohorts, their final destiny. Si Satanas at ang kanyang mga kampon, kung saan sa talaga patutungo sa huling araw o sa huling panahon na tinatawag nating time of judgment already. Saan sa talaga dadalhin? Now, let's go to our discussion. Number 1, the identity and origin of the devil. Saan ba nanggaling si Satanas? Paano natin siya tunay na makikilala? Well, the common wrong identity of description of Satan is that he is physically imposing, red horn, pitchfork-wielding figure with a sinister grin. Ano pong ibig sabihin yan? Well, kalamihan, nakakatakot daw si Satanas. Pulang-pula ang itsura, ang suot, may sungay, at sabi pa nila may buntot, at may daladalang parang isang malaking tinidor, at ang kanyang smile or kanyang ngiti ay parang nakakatukso. Yun po yung description nila kay Satanas. Well, this image, of course, is a product of artistic interpretations and not directly supported by the Bible. So yun po ay produkto lang ng imahinasyon ng mga gumagawa ng mga itsura ng Satanas o ng Diablo, at hindi po talaga yan ganyan ang mababasa natin sa Biblia. Well, Satan is described in the Bible as a subtle, deceptive entity who tempts and deceives human through manipulation other than brute force. So, anong ibig sabihin yan? Well, si Satanas po, actually, mapanukso na isang, sabihin na nating, nilalang ng Panginoon Diyos. Ang trabaho niyo po, tinutukso niya, niloloko niya ang mga tao, hindi lang po sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng tinatawag nating manipulation. O sabihin na natin maraming pamamaraan na ginagawa po ang Diablo para lamang matukso ang tao. Well, the devil, also known as Satan, was actually a fallen angel who rebelled against God. So siya po ay dating anghel. Actually, ang pangalan niya primero ay Lucifer, means the shining light or the angel of light. Siya po ay pinalayas ng Panginoon doon sa kalangitan dahil sa sobrang niyang kayabangan, sobrang niyang isip na siya, magaling na, kapantay niya na ang Diyos, gusto niya siya na ang sambahin ng mga tao, pati ng mga anghel. So, pinalayas siya ng Panginoon Diyos sa langit. So, he was cast out of heaven and he became now the adversary of God, or the enemy of God. Kaya ang pangalan niya ay Satan. The word Satan means the enemy, the adversary of God. As I was saying kanina, ang pangalan niya dati po ay Lucifer, the shining one, the angel of light. Now he is the tempter, the accuser, and the Greek word is using diabolos. Ang salita sa Tagalog na diabolo o diablo. Galing po sa salitang Griego. No? He is also associated with the serpent in the Garden of Eden that led to the fall of man to commit sin. So siya po yung ahas doon sa halamanan ng Eden or Paradise na siyang tumukso kay Eva, at eventually nagkaroon ng kasalanan ang buong mundo dahil sa pagsuway ni Eva at si Adan, dahil kinain nila ang bunga na ipinagbawal ng ating Panginoong Diyos doon po sa Paraiso or si Garden of Eden. So yun po yung maigsing pagpapakilala natin at pinanggalingan ng Diablo ni Satanas. Now let's go to the second part of our lesson. Ito medyo mahaba po ito. There are about 8 parts of this particular subject or part of the lesson. His deadly ways of attacking man. Ano po ang mga pamamaraan ni Satanas na kung inaatake niya yung tao, tinutukso niya yung tao? Marami pong pamamaraan. Dapat alam natin ito. Let us be aware of the ways how Satan attacks men so that we will know kung tayo ba ay tinutukso na pala, niloloko na ni Satanas. Number 1, Satan through his influence uses threefold attack plan to find victims. So naghahanap po siya ng mga mabibiktima. At generally speaking, 3 po yung pamamaraan nila. Well, sa English, tinatawag nitong the lust of the flesh,
the lust of the eyes, and the pride of life. Ang mga pita ng laman, kung anong gusto ng ating hilig ng katawan natin, the lust of the eyes, ang pita ng mga mata, at ang kapalaluan o kayabangan sa buhay. Ayon po sa 1 Juan 2:16, sabi ni Apostol Juan, love not the world, because what is in the world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. These things will not let you love God, but you will love the world. O pagmamahal sa mundo. So sabi ni Apostol Juan, mga bagay nito ang number 1 o ginagamit ni Satanas. The lust of the eyes, ang mga pita ng ating mga mata. Kung ano nakikita ng mata. Kung ang nilalais ng ating mga katawan at pati na rin ang kayabangan o kapalaluan sa buhay. Yan po, generally speaking, yung tatlong bagay na yan ang ginagamit ni Satanas. Well, when it comes to attacking, distracting and dividing the disciples of Jesus, Satan's deadliest tools are words. Ang pinakamatindi niyo pong pamamaraan na naatake niya yung pati yung mga kapanalig ng Panginoong Kristo, mga tagasunod, ay sa pamamagitan po ng pananalita, words, salita. Well, tingnan niyo sa Old Testament, si Job, na isang matuwid na tao, walang kasalanan, masasabing pinakamatuwid na tao nung panahon ng Old Testament. Nang siya ay nagkaroon na ng suffering o paghihirap, sinabi ng asawa niya, nang siya ay may sakit pa, sabi ng asawa niya, do you still retain your integrity? Curse God and die. Sabi ng asawa niya, ikaw ay sobrang napakabait, matuwid ka pa rin kahit ikaw ay marami ng paghihirap. So sabi ng asawa ni Job, sumpa mo na ang Diyos at mamatay ka na. Yun sa Job chapter 2 verse 9. So yun, galing mismo sa asawa ni Job. So words, salita, pwedeng gamitin ni Satanas para pabagsakin ang mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Ano sabi ni Santiago? James chapter 3 verse 5, James said, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Ang dila, maliit lang, pero marami siyang sinasabi na sobrang matataas, sobrang mayayabang na pananalita. So, yun po ang ginagamit ni Satanas. Yung salita, at of course, yung salita natin, nagagaling po sa ating dila. Ano pa? Well, according to 2 Corinthians chapter 4, verse 4, Satan blinds the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel. Nagtataka kayo sa marahil, mga kaibigan at mga kapatid. Marami kayong tinuturuan ng salita ng Diyos. Subalit parang wala silang naiintindihan, wala silang naririnig. Ang problema po at ang kasagutan diyan, sabi doon 2 Corinthians chapter 4 verse 4 ni Apostol Pablo, Satan is blinding the minds of the unbelievers. Binubulag niya ang mga pag-iisip ng mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos o yung gusto ng sumampalataya, kaya lang pinipigilan niya para hindi nila makita yung liwanag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. They keep people from seeing the light of the gospel. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sabi ni Apostol Pablo. Ano pa? Hindi lang yun. Satan also disguises himself as an angel of light and his servants of righteousness as servants as also servants of righteousness. 2 Corinthians chapter 11 verse 12 to 13. Ulitin ko po. Si Satanas po ay nagbabalat kayo. Ano yung ginagamit niyang pagkukunwari? Well, he disguises himself as an angel of light, anghel ng liwanag, pati na rin yung kanyang mga kapanalig ay nagkukunwari na servants of righteousness, mga alipin, mga lingkod ng katotohanan at katuwiran, pero sa katotohanan, sila po pala ay mga demonyo, mga liko. Hindi natin alam kasi nandadaya nga po sila. Alright, ano pa sabi ni 1 Timothy chapter 4 verse 1 ni Apostol Pablo? He has servants who profess enough truth to join the church and from inside teach the doctrines of the demons. Basahin natin po yung 1 Timothy chapter 4 verse 1.
Sabi po ni Apostol Pablo dito, itong sinasabi ko kanina, may mga alipin siya, may mga lingkod siya na sinasakayo nila yung katotohanan para sila ay makapasok sa iglesia ng Panginoon. Pero kung nasa loob na sila, magsisimula na po silang magturo ng doktrina ng demonyo. Pakinggan niyo po yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ganitong saad ni Apostol Pablo, 1 Timothy chapter 4 verse 1, mga kaibigan at mga kapatid. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Kailan nyo yan, susundin nila yung mga katuruan ng mga mapaglinlang na mga espiritu, mga tao. At ang mga katuruan o doktrina ng mga demonyo. Ano yung doktrina ng demonyo? Ang mga katuruan ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budi. In other words, sinungaling na, manhid pa ang budi. Ano pong doktrina nila? Number 1, ipagbabawal nila ang pag-aasawa. So, bawal daw mag-asawa. Ito yung doktrinang tinatawag nilang celibacy. At ano pa? Pagbabawal din nila ang pagkain sa mga ilang uri ng pagkain. Ito yung tinatawag nilang fasting or abstinence. Especially kapag tinatawag na nilang Kwarisma o Semana Santa. So yun po yung doktrina pala ng demonyo yun, mga kaibigan at mga kapatid. So lalanin yung versikulo, 1 Timothy chapter 4 verse 1, they will have teachers or preachers or members of the church who will profess enough truth. Alam nila yung katotohanan, papasok sila sa iglesia, pero pag nasa loob na sila ng iglesia, doon na po sila maghahasik ng lagim o pandaraya doon sa loob ng iglesia. Yun po sinabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Anong description at paglalarawan ng Panginoong Jesucristo sa mga taong ganyan? Matthew chapter 7 verse 15, Jesus Christ said, they will be like wolves in sheep's clothing. Sila ay nakadamit na parang tupa. Pero sa totoo, sila para ay mga manluloko, mga mapanirang lobo. Sa English po, wolves. Sa Tagalog, lobo. O wild dogs. Ang kanilang suot, mga suot ng tupa. Maaaring nakasutana sila. O may mga kurbata. May mga nameplates. Magaganda ang suot. Pero ang katotohanan, sila po para ay mga manlilinlang. Sila ay mga lobo. They are like wolves. Ano pa? Acts chapter 20 verse 30, sinabi ni Apostol Pablo doon, kung babasahin po natin sa Gawa Kapitulo 20, talatang 30, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa Gawa Kapitulo 20, talatang 30. Sundan po niyo mga kapatid, sapagkat napakaganda po ng mga talatang ito, at ito po ay makakatulong sa inyong paghanap sa katotohanan tungkol sa kung paano inaatake ni Satanas ang mga tao sa pamamagitan lamang po ng mga salita, mga doktrina at iba pang mga pamamaraan. Gawa chapter 20 verse 30. Ganito po ang sinasabi dito sa ating teksto. Sabi ni Apostol Pablo, mula na rin sa inyo ay may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang may kayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo, alalanin yung tinuruan ko kayo araw-gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko sa inyo. Okay, verse 29, ganito po. Alam kong pagkaalis ko ay magsisipasok ang mga mababangis na asong gubat, yun yung lobo, wolves, at walang patawad nilang lalapain ang kawan. They will attack the wolves just like they will attack the flock katulad ng mga asong gubat. So yun po sabi dito ng Apostol Pablo sa Gawa Kapitulo 20 talatang 30. They will not spare the flock, but they will draw away disciples unto their destruction. Ano pa? 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, Satan will also come
with signs and wonders. Mga tanda at mga kababalaghan. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. Ganito pong sinasabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Thessalonica 2:9. The coming of the lawless one ito pong parang ahinti ni Satanas ito. False teacher or false prophet. Pwedeng si AQ ito. Yan nagsabing siya na raw yung appointed son of God. Well, the coming of the lawless one, isang false prophet ito, by the activity of Satan, will all be with power, with signs and wonders. So pag nakita kayo ngayon, may mga sabi nilang sila ay propeta, galing sa Panginoon Diyos. Sabi ng Apostol Pablo sa ikalawang Thessalonica 2:9, ito ay mga ahente ni Satanas. Mga padala ni Satanas. Magpapakita sila ng mga tanda, mga kababalaghan. They will show signs and wonders and probably even false miracles. May nangyayari po yan hanggang sa ngayong kapanahonan. So mag-ingat po tayo. Ano pa sabi ni Kristo mismo? Matthew 24 verse 24. Jesus Christ said himself, false Christ and false prophets will arise and will show great signs and wonders to lead the saints astray. Tingnan nyo Ulitin ko po. Sabi ni Kristo, may mga bulaang Kristo na ngayon appointed son of God. May mga bulaang propeta o huwad na propeta. Sila ay magsisipaglitaw, magpapakita ng mga tanda, mga kababalaghan, at ang purpose mo nila ay iligaw pati na rin ang mga pinili ng Diyos. So, dapat po mag-ingat tayo mga kapatid. Baka mapasali tayo dyan. Maniwala tayo sa tinasabi nilang the appointed Son of God at mayroon pa pong iba. Now, Satan also tempts people to commit sin. So, hindi lang panluloko sa mga doktrina, may pamamaraan pa si Satanas. Number 1, alam natin doon sa book of Matthew chapter 4, verses 1 to 11, na 3 beses na tinukso ni Satanas si Kristo mismo. Nagutom si Kristo, 40 days and 40 nights hindi kumain. Sabi ni Satanas, kung ikaw ang tunay na Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Sabi ni Kristo, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang kundi sa salita ng Diyos. Tapos dinala niya si Kristo sa pinakamataas na tore. Sabi niya, pinakita niya yung buong mundo. Lahat ng kagandahan ng mundo. Sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo yung mundo, hindi kinakailangan mamatay sa krus. Basta sambahin mo lang ako. Ano sabi ng Panginoon? Wala kang dapat sambahin ng Panginoon Diyos lamang. At finally, dinala niya rin si Kristo sa isang tore at sabi niya, magpatihulog ka at ikaw ay sasaloy ng mga anghel. Ano sabi ng Panginoong Kristo? Begone, Satan, you shall not tempt the Lord your God. So, si Kristo, tinukso ni Satanas. Si Judas, siya rin ang tumukso. Lucas 22, 3 hanggang 6, pagkatapos ng communion or Lord's Supper or tinatawag nilang Paskwa. Satan entered into the mind of Judas, and Judas, siya po ang nagtaksil, nagtraidor. Binenta niya ang Panginoong Kristo sa mga Pariseo, sa mga Saduceo, at hinuli ang Panginoong Kristo para arestuhin, at pagkatapos they will experience what you call a mock trial. Kunwari, lilitisin, pero actually marami na pong false witnesses doon. Alright. 2 Corinthians chapter 11 verse 3, sabi ni Apostol Pablo, si Eva rin ay tinukso ni Satanas. Natukso si Eva nang nag-iisa siya. Wala po doon si Adan nang tinukso ni Satanas si Eva. Kaya madaling natukso yung babae. Sinabi ba ng Diyos na huwag kang kumain yan? Opo. Pag kumain daw, mamamatay. O sabi naman ni Satanas, sa pamagitan ng ahas, hindi ka mamamatay. Magiging katulad ka ng Diyos. O sabi ni Eva sa isip, uy, kakatulad ako ng Diyos. Mukhang masarap itong kainin. Kinuha niya, binigyan niya si Adan. So nagkasala yung dalawa. That started the whole sin of humanity. Number 7, Satan removes God's word from the hearts of people. Kapag may nagtuturo na ebanghelista, preacher, o Bible teacher, ang ginagawa po ni Satanas, tinatanggal niya yung salita ng Diyos sa isip at sa puso ng tao. According to the book of Mark, chapter 4, verse 1, the seed sown in the pathway is eaten by the bird. So yung talinhaga ng Panginoon,
na nagsabog siya ng mga bini at ang mga bini ay napunta roon sa daanan at yung mga binhi na napunta roon ay kinain ng mga ibon. Yun palang ibig sabihin nun, si Satanas tinatanggal niyo yung salita ng Panginoon Diyos sa isip at sa puso ng tao kapag sila ay hindi talaga sincere, kaya hindi sila sumusunod, hindi sila tumatalima sa salita ng ating Panginoon Diyos. Very, very clear. Mark chapter 4, verse 15, Romans chapter 10, verse 17. Ano sabi ng Marcos 4:15? Satan takes away the word of God so people will not believe the gospel. Tinatanggal niyo yung salita ng Panginoon Diyos sa isip, sa puso ng tao, para hindi po sila sumampalataya sa Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay sa lamang kapangyarihan ng kaligtasan. Romans 1:16, for the gospel is the power of God unto salvation. Number 8, in the last part of our lesson, dito pa kung paano inaatake ni Satanas ang mga tao. Number 8, Satan also gives sickness and diseases. Gumagamit po siya ng sakit. Mga, sabi na nating pandemic, so yung pandemic na nakaraan, mukhang trabaho ni Satanas yun. Kasi hindi na makapunta sa simbahan ng mga tao. So, ought not this woman whom Satan bound for 18 years be loosed from the bond of the Sabbath day, on the Sabbath day? So si Kristo mo ay pinagaling. Lucas 13:16. So sabi ng mga Pariseo, ba't ka nagpapagaling sa araw ng Sabado? Sabi naman ni Kristo, hindi ba dapat palayain ko yung babaeng ito na sa loob ng 18 na anyos, 18 years, na inalipin ni Satanas sa pamamagitan ng sakit, at siya ay pinalaya, pinagaling ng Panginoong Kristo sa araw ng Sabado. Hindi nakita ng mga Pariseo at Saduseo yung pagpapagaling. Ang nakita nila, yung kasalanan daw ni Kristo na ginawa niya yun sa araw ng Sabado. Well, Jesus Christ said, there is nothing wrong with doing good on the Sabbath day. Kung nahulog yung baka mo, kalabaw mo sa isang butas, hindi mo ba ililigtas kahit araw ng Sabado? So, ganun ang logic ng Panginoong Kristo. Peter described Jesus Christ in Acts chapter 10, verse 38. Sabi sa Gawa 10:38, sabi ng Apostol Pedro, Peter described Jesus as one who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. So sabi ng Apostol Pedro, si Kristo raw nang nabuhay ay gumawa ng kabutihan at lahat ng mga hinamak, binagyan ng sakit ng demonyo ay pinagaling ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid at mga kaibigan, ang ibig palang sabihin, pag may sakit ang tao, yun po ay pamamaraan pa rin ni Satanas para huwag tayong patuloy na sumamba sa Panginoon. Well, of course, nangyari yan kay Apostol Pablo. 2 Corinthians chapter 12, sabi ni Apostol Pablo, to keep me humble, the Lord allowed Satan to tempt me or to torment me. He sent me a messenger, a thorn in the flesh, a messenger of Satan. So sabi ni Apostol Pablo, ako man, para hindi ako maging masyabang, pinadalan ako ng sakit, a thorn in the flesh, sakit sa katawan, mensahero ni Satanas. So si Pablo mismo nagsabi, Satan can grieve us sickness. Of course, kung minsan neglect sa ating katawan, pero yun pala, ipamamaraan pa rin ni Satanas para hindi tayo magpatuloy na sumamba sa ating Panginoon. And finally, number 9, sa ating point na Satan attacks person o attacks people. Number 9 na po ito sa ating leksyon. Satan also hinders evangelistic plans of preachers. Mayroon tayong mission na gaganapin sa Buntok Mountain Province, March 27, 28, from evangelistic visit po yun. Titingnan natin kung paano magtayo ng Iglesia ng Panginoon sa Buntok Mountain Province. And we hope that Satan will not hinder evangelistic plans of preachers. Ano sabi ni Apostol Pablo? 1 Thessalonians chapter 2, verse 17 and 18. Sabi ni Paul, we wanted to come to you, to see you face to face, but Satan hindered us. Gusto namin kayong makita, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Subalit, kami ay pinigilan ni Satanas. Hindi po literal na nandun si Satanas, na pinigilan niya si Apostol Pablo. Nung ibig sabihin, may pamamaraan si Satanas, ang Diablo, para mapigilan ang pangangaral ng Iglesia ng Panginoon
pangangaral sa mga hindi pa miyembro ng iglesia. Well, Satan did that to the Apostle Paul. 1 Thessalonians 2:17-18, we wanted to see you, to come to you, and to see you face to face. Mukha sa mukha, gusto namin kayo makita. Pero na ginawa ni Satanas, Satan hindered us. Pinigilan kami ni Satan. Hindi po literal, kundi may circumstansya, may pagkakataon na pinipigilan ni Satanas ang mga garal na hindi dapat makarating sa kanilang patutunguhan. Third part of our lesson sa ating subject matter, defeating the devil, the tactics. Mamaya po, pag-aaralan natin kung paano talunin si Satanas. Number 3, how to defeat the devil with the help of God. Ngayon, ito na po yung parte na maganda. Paano natin tatalunin si Satanas? Si Satanas po, espiritu, hindi natin nakikita. Well, meron din po tayong katulong. Mas malakas kay Satanas ang Panginoon Diyos, ang banal na espiritu. Relying on ourselves without God's help can never defeat Satan. Kung pansarili lang po natin, walang tulong ang Panginoon Diyos, hindi natin tatalunin si Satanas. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4:13? I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na siyang nagbibigay ng lakas sa akin. 1 Philippians 4:13. So how do we respond when Satan attacks us? Paano po tayo lumaban kung tayo ay inaatake na pala ng demonyo? Well, ano sabi ni Apostle John? 1 John chapter 5 verse 4. Faith is our victory, and this is the victory that overcomes the world. And of course, the world, hawak ni Satanas yan, even our faith. So sabi ni Apostol Juan, ano ang pwedeng panlaban kay Satanas? Ang ating pong pananampalataya sa Diyos. Kasi mas malakas naman ang Panginoon Diyos kaysa kay Satanas. So kung mas malakas yung ating paniniwala, pananampalataya sa Panginoon, sigurado pong matatalo natin si Satanas. Ano pa? Ephesians 6:17. Sabi ni Apostol Pablo, use God's word. The Greek word, hema, utterance or spoken word. Ito po yung the sword of the Spirit, Ephesians chapter 6 verse 17. Yung word of God, yung Bible, yung salita ng Diyos. So every time na tayo po ay inaatake ni Satanas, gamitin po natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, sapagkat yan din po ang ginamit ng ating Panginoon Kristo nang siya ay tinukso ni Satanas. 3 times, 3 beses po. Alright, ano pa? Ano pa sabi ni Santiago? James chapter 1 verse 2-3 rather. Count it all joy when you meet trials of all kinds, as the testing of your faith produces endurance. So sabi ni Santiago, kung tayo po ay tinutukso, of course, wag tayong malungkot, kundi maging masaya tayo, sabi niya, sapagkat tayo ay tutulungan ng Panginoon Diyos. Ang ating pananampalataya ay maghahatid ng ating tinatawag na endurance, katatagan. So, lalo kang maging matagay. Katulad po ng isang barko, kung siya ay bumabiyahe, paano mo malalaman na ang isang barko ay matindi pala at magaling, malakas, kung siya ay dadaan sa isang unos o bagyo. So that's the same with our faith. Ano pa? Ephesians 6:18, sabi ng Apostol Pablo, pray at all times in the Spirit. Manalangin tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa lahat ng pagkakataon. Ang Satanas po, hindi po nagpapahinga. Every time may pagkakataon, papasok po yan, tutuksoin ang tao. Katulad, lalo na ang mga Kristiyano. So sabi ni Apostol Pablo, pray at all times in the Spirit. Palagi po nating isipin na ang Espiritu Santo ay binigay ng Panginoon Diyos sa atin. Acts 2:38, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Yung gift of the Holy Spirit is the indwelling of the Holy Spirit in us. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ano pa? Kumpletuhin natin yung tinatawag nating armor of God. Dress in the armor of God. Ano po yung armor of God? Ano sabi ni Apostol Pablo? The belt of truth. Yung sinturon ng katotohanan. The breastplate of righteousness. Katuwiran. Feet shod with the gospel of peace. Ang iyong mga paa ay dapat patungo lagi sa pangaral ng Ebanghelyo
At ang iyong tinatawag na pantakip is the shield of faith, pananampalataya. And of course, pag ginawa natin yan, hindi tayo maring talon ni Satanas. In fact, in the Bible, in the book of Acts chapter 16, verse 25, ano pong nangyari? When the Apostle Paul and Silas were imprisoned in Philippi dahil sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos, nagselos po yung mga Hudyo at mga Pariseo. Pinakulong nila si Pablo. Pero habang nakakulong si Pablo, nakapusas pa sila. Sila po ay umawit. They were fighting with praising God and singing. At ano nangyari? Dahil sa kanilang panalangin, sa kanilang pag-awit para sa Panginoon, purihin ang Panginoon, nakalas po lahat yung kanilang tanikala. So nakawala sila, subalit hindi sila tumakas. Yung tagabantay ng bilangguan ng sorpresa, paano nakatakas ito? Pero hindi sila umalis. At sabi ni Pablo, huwag kayong mag-alala, hindi kami tumatakas. At dahil sa nangyari yun, nagkaroon ng lindol, sabi ng bantay ng bilangguan, what shall I do to be saved? Anong gagawin ko para maligtas? At yun po ang naging daan para maging Kristiyano yung tagabantay ng bilangguan at nagkaroon ng isa na pamilya na miyembro ng iglesia sa Pilipos. Na ano pa? Chapter 18, Matthew 18, verse 20, sabi ng Panginoong Jesucristo, where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of you. 2, 3, magkasama kayo, nariyan ako. Kaya, when we fight as a group, as a church, praying together to wield up, to fight against the devil, kanyang mga panunukso, lalo po tayong mananalo. Yun sabi ng Panginoong Jesucristo, Matthew 18:20. At nangyari po yan, nakakulong si Pedro, nanalangin ang buong iglesia sa Jerusalem at pagkatapos, napakawalan si Apostol Pedro. Siya po ay binilanggo ng mga Pariseo at mga Saduceo. Now, last part of our lesson. Satan and his cohorts, their final destiny. Ano pong sabi ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid? Kung saan pupunta ang demonyo? Siya ba ay nakakawala palagi? Siya ba ay patuloy na manunukso sa buong sangkatauhan? Well, sabi ng Biblia, when Lucifer rebelled in heaven, God predicted the eventual fate of the angel who became Satan. So, nang nag-rebel ditong si Lucifer doon sa langit, of course, pinalaya siya ng Diyos. Pero sinabihan din siya kung saan siya pupunta. Maliban sa pinalaya siya sa langit, napunta dito sa lupa, anong sinabi ng Panginoon? Sa Ezekiel chapter 28, verse 16 to 19, although spoken to the king, this is actually referring to Satan. I expelled you, O guardian cherub. Your heart became proud on account of your beauty, so I threw you to the earth. So sabi ng Panginoon Diyos kay Satanas, pinalayas kita, guardian of the cherub. Ikaw tagabantay ng mga anghel. Ang iyong puso ay naging mayabang, naging mapagmataas ang iyong pag-iisip at ang iyong isip at ang iyong isipan, pati yung puso, gusto mo ng kapantay ang Panginoon Diyos. So, pinalayas kita, itinapon kita dito sa lupa. So, Satan here is now on earth. In Eden, God prophesied the final destiny of Satan. Doon po sa Garden of Eden, magkatapos na magkasala si Adan at saka si Eva, sabi ng Panginoon kay Satanas, I will put enmity between you and the woman, between your offspring and hers, and he will crush your head, and you will strike his heel. Magkakaroon ng alitan o paglalaban sa gitna mo at ang babae, sa mga anak mo at sa anak niya. At he will crush your head. Ito yung the seed of the woman, yung binhi ng babae. Ito yung si Kristo, according to the book of Galatians. So si Kristo, sabi ng prophecy ng Panginoon, he will crush your head and you will strike his heel. Tatapakan ni Satanas ang iyong ulo at ikaw naman, kakagatin mo siya dito sa sakong, sa iyong paa. So, mas magtindi yung sakit ni Satanas because how did Jesus Christ do that? When He rose from the dead, He defeated Satan by conquering death. Yun po ang nangyari dyan. So, the serpent will be crushed by the seed of the woman who is Jesus. So, yung ahas po, tatapakan ang kanyang ulo at ang tatapak na yun ay ang ating Panginoong Jesucristo.
The crushing of the serpent's head was done at the cross. Paano natin alam na natalo ng Panginoong Jesucristo? Si Kristo nang siya ay namatay sa cross. Hindi lang siya patuloy na namatay, kundi Jesus Christ resurrected from the dead. Atong sabi ni 1 John 3:8 saka Lucas 10:18. To this end, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Si Kristo raw ay naipakita, napahayag para sirain niya yung gawa ni Satanas. At ano ang gawa ni Satanas? Of course, kasalanan. Pero ano ang resulta ng kasalanan? Romans 6:23. The power of sin, and of course, sin is the cause. Death, the wages of sin is death. Romans chapter 6, verse 23. So yung kamatayan, gawa ni Satanas yan. Physical na kamatayan at spiritual. Pero sabi ni Kristo, He came to destroy the works of the devil by resurrection. So when Christ came, Satan was confined to the abyss. Sabi ng iba, bakit nakakapanukso pa rin si Satanas? Yung abyss po, hindi po literal na malalim yun, nabangin. Kung hindi, literal, ang ibig sabihin po, nakokontrol ng Panginoon Diyos si Satanas, ang kanyang kapangyarihan, kaya lang siya nakapandadaya, pinapayagan ng Diyos. At kumisan, isa pong pamamaraan yun para malaman ng Panginoon Diyos kung sino talaga ang tapat sa Kanya. So Satan is being used by the Lord at the same time to strengthen, to tempt Christians so that God will know who are really faithful to Him. But eventually, according to the book of Revelation, chapter 20, verse 11 and 12, sabi ng Panginoong Jesucristo through the book of John, an angel came down from heaven with a key to the abyss and held the dragon, the old serpent, which is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Revelation chapter 20, verse 11 and 12. Ano po yung tinalian po si Satanas? Hindi po literal na tali, yung kundi ang ibig pong sabihin yan sa Revelation chapter 20, verse 11 and 12, nagkaroon po ng tinatawag na limitasyon. Ang kapangyarihan ni Satanas, pwede pa rin siya makapanukso, pero may panlaban na po ang mga tao, mga lingkod ng Panginoon, panlaban kay Satanas. Yun po yung paniniwala nila, ang Panginoong Jesucristo, pati na rin ang banal na Espiritu. So eventually, Revelation chapter 20 verse 10 and Matthew 25 verse 41. Sabi ng Bible, finally Satan will spend eternity in the lake of fire. So si Satanas po, doon siya mananatili. Pagdating na ng Judgment Day, itatapon siya ng Panginoon Diyos sa lake of fire and sulfur. Ang lawa ng apoy at azufre, doon dadalhin si Satanas. Kasama niya ang mga false prophet, the beast, the false prophet. The beast po, yung beast na yun, yung halimaw na yun, yun yung mga false government, communism, at iba pang mga lumalaban sa Kristyanismo. So kasama po dyan yung communism. Atheism, yung lahat ang hindi naniniwala sa Diyos. Ano pa sabi ng Jude? Salita ni Jude, chapter 1, verse 6. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, God hath reserved them in everlasting chains under darkness unto the great day. So anong sinasabi ng Panginoon? Ang mga anghel na nagrebelde sa Diyos, na hindi na natili sa langit, kundi pinalabas ng Panginoon, pinalayas, ang kanila pong pupuntahan, the chain of darkness, hindi po darkness na literal, kundi lake of fire with sulfur, dagat-dagatang apoy na may asopre, at doon po sila ay mananatili forever and ever. So yan po yung ating leksyon, mga kaibigan at mga kapatid. Nawa na unawaan ninyo. At kung kayo po ay may mga katanungan, pwede po kayong magtanong, pwede kayong mag-comment. At kung ibig nyo magkaroon ng outline dito, ibigay nyo po yung inyong email address at ipapadala ko sa inyo yung outline ng message nito. Medyo mahaba lang po. Meanwhile, brothers and sisters, as we end our lesson, we should know the activities of Satan before his final defeat. Dapat alam natin ang ginagawa ni Satanas. Ano sabi ni Apostol Pedro? 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi ni Pedro, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about as a roaring lion, seeking whom he may devour. Mag-ingat kayo. Ang inyong kalaban na demonyo ay pag-alagala na katulad ng isang leon
na naghahanap kung sino ang kanyang sisilain o kakainan. 1 Peter chapter 4 verse 8. Ano pa sabi ni Pastor Pablo? Para may panlaban tayo, sabi niya, Ephesians chapter 6 verse 10 to 11. Let the mighty strength of the Lord make you strong. Ang lakas ng Panginoon ay dapat natin gamitin sapagkat kung sariling lakas lang natin, hindi natin kayang talunin si Satanas. So ano sabi ni Pastor Pablo? Put all the whole armor of God which you can use to defend yourself against the tactics or the tricks of the devil. Ephesians chapter 6 verse 10 to 11. Ulitin ko po. Paintulutan natin ang lakas ng Panginoon na siyang magbigay ng kalakasan sa atin. Isuot natin yung armor. Yung binasa ko na kanina yung armor na yun. Put on the armor of God so that you can defend yourself through the help of God. Ephesians chapter 6 verse 10 to 11. Ano yung armor na yun? Faith, righteousness, pangangaral ng Ebanghelyo, of course, the sword of the Spirit. Yun po yung kasama sa armor natin. Spiritual armor. We are fighting against spiritual powers. Hindi po natin nakikita. Ang mga false teacher na yan, mga alipuris lang po na yung demonyo. Pero ang tunay na kalaban po, si Satanas at ang kanyang mga anghel. So, ano sabi ng Panginoon? To defeat the devil, to the help of God, you should start believing in Christ. Ano sabi ni Kristo? Kung hindi pa kay Kristo, he who believes and is baptized shall be saved. Ang sino mang sumasampalataya at nababautismohan maliligtas. Ano pa sabi ni Pedro? Magsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong kasalanan at tatanggapin nyo ang banal na Espiritu Santo. Ano pa? Ngayon na po ang oras ng kaligtasan. Today is a day of salvation. Kung kayo po ay ready, tutulungan namin kayo. Maniwala kayo, magsisi at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And finally, please remember, Jesus Christ is inviting all those na hindi pa sumasanib sa kanyang iglesia, sa kanyang kaharian. Sabi ng Panginoong Jesucristo, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Manalangin po tayo. Our Father God, thank you very much sa lesson na ito. Nawa ang mga nakinig, nanood, ay naliwanagan paano namin kakalabanin ang iyong pinalayan sa kalangitan na si Satanas, ang demonyo. Na tulungan nyo kami sa pamamagitan niyang banal na Espiritu para malabanan namin ang lahat ng kanyang mga tukso at lahat ng kanyang pamaraan. Sa inyong pong tulong, aming pananampalataya, at sa tulong pa rin ng banal na Espiritu. Dalangin po namin ito sa pangalan niyo anak sa Jesucristo. Amen. Pinapasalamatan din namin ang World Radio International, ang aming main sponsor. Pinapasalamatan din namin ang mga kapatiran, kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City Congregation, Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, Sister Rose and June of Alaska of Canada, Brother and Sister Ed Lauder of California, USA, Sister ko dyan sa Cebu, binabati ko, Sister Evelyn, and of course, Brother Nards and Sister Bibing Tuanyo, yan po sa Dao Capiz. Good morning. God bless us all over the Philippines and all over the world. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God is victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Host on high, His power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify His name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.